Hi! Hello mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Saan man kayo naroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, magdidilig po ako. Morning ako ngayon magdidilig. Madalas po ako ay evening. Para sa akin po kasi mas okay yung evening. Pero okay din naman po yung morning. Pero most of the time, evening po ako talaga nagdidilig ng aking mga cactus and succulent. Even po paglagay ng fertilizer, gabi po ako naglalagay. So, magbabasa muna ako ng comment. Marami na pong nag-comment sa akin yan. Di ko na maalala or di ko na ma-mention yung name nila. Na maraming nagtatanong kung paano ako magdilig. Pero ngayon, magbabasa na lang ako ng latest na comment sa comment box. Ayan, si Alma here, sabi niya, pwede po ba daw hindi araw-araw diligan ang mga succulent? So, isi-share ko sa inyo ang aking point of view about doon. Pero bago yan, ipiprepare ko muna ang water na aking gagamitin. Ayan ang aking gagamitin na water. Ayan po ay rainwater. Color green na siya. Okay lang po yan. Mas matagal po na nakastock yung water. Mas healthy po yon sa ating mga cactus and succulent. So, ang point of view ko po doon sa tanong ni Alma, kung pwede ba na hindi araw-araw dinidiligan ng ating mga succulent? Yes po. Hindi po talaga araw-araw dinidiligan ang mga cactus and succulent. Ako po, sa experience ko, sa matagal na po akong nag-aalaga ng aking mga cactus and succulent, ang pagdilig ko po ay depende sa pangangailangan ng aking mga alaga. Kagaya po nito, ayan po sila, dry na po ang kanilang soil. Dry na rin po ang ilalim ng kanilang leaves. So, kailangan na po nilang diligan. Kagaya po niyan, ayan po dry na sila. Halos every week po, nagbabawas ng dry leaves yung mga succulent ko. Kaya, kapag konti lang yung leaves ng inyong mga succulent, talagang mauubos sila, mapupudpud sila. Kagaya po niyan, yung aking mga kalibra, nagda-dry na yung ilalim. Before, parang madami-dami pa yung leaves niya, yung kumonti na kasi nag-dry. Ilan na yung natanggal dyan. So, kailangan din, kapag nag-dry na yung ating mga succulent, yung soil nila, habulan natin sila ng dilig. Agapan natin. Usually po, pag summer, ang dilig ko po ay every other day. Halimbawa, Monday. So, Wednesday na po ako magdidilig uli. Kapag sobrang dry na po yung soil ng aking succulent na diniligan ko nung Monday. Pero kung nagdilig ako ng Monday at hindi pa dry pagdating ng Wednesday, hindi ko pa uli siya didiligan. Antayin ko muna siyang mag-dry yung soil. Kasi may mga succulent po na kahit sabay-sabay ko po sila didiligan yan. Kagaya po nito, sabay-sabay ko po sila ngayon didiligan. Meron po dyang hindi pa magdadry ang soil. Kaya, ang pagdilig ko po ay depende sa pangangailangan ng aking succulent. So, kayo po yung makaka-observe niyan kapag dry na po yung kanilang soil. So, pwede na po siyang diligan. Sa 10 po na diniligan ko ngayon, na sabay-sabay po sila, mga 2 lang po dyan, or 1 po dyan, ang hindi agad magdadry ang soil. So, hindi po siya every other day. Kapag ang succulent na yon ay hindi siya mag-dry, hindi po siya every other day. So, pwede siya doon ng sa 1 linggo, 1 beses. Pero, yung iba po dyan, sa 1 linggo, pag nagdidilig po ako ay 2 beses po.
Lalo na po yung itong mga malalaki na to. Ang bilis po niya mag-dry. Kagaya po ng aking mga nandito. At lalo na, open ano po ako, garden. Kasi wala po akong bubong. Kaya mabilis po talagang matuyo yung kanilang soil. Wow! Ang laki na ng offset niya, oh! Ang bilis po mag-dry yung mga succulent ko po dito sa aking plant rack. Ewan ko lang po sa inyo kung every other day kayo nagdidilig. Pero pag maulan po, ambon-ambon, di po ako nagdidilig. Sunod-sunod po na umuulan sa area ko dito, bahala na po si ulan ang magdilig. Yan. So, okay lang po yan. Okay lang po na lagyan natin or diligan natin yung kanilang leaves. Kasi pag umuulan nga po, 'di ba? Nababasa sila. Kaya okay lang po 'yan. Etong mga malalaking pot, nakadepende din po ito sa pag-dry or pagbilis ng pagtuyo ng kanilang soil. Ito rin, medyo hindi rin siya every other day. Parang isang beses lang din siya sa isang linggo. Kasi matagal po ito mag-dry. Yung mga malalaki. Ang dami pa kasing soil na kanyang patutuyuin. Kaya medyo hindi po ako every other day magdilig sa mga malalaking pot. Pero yung mga nandito po, ayan, nako, every other day po yan. Minsan po araw-araw. Kasi mabilis po sila mag-dry, matuyo yung kanilang soil kasi nasa ibabaw po sila. Sila yung sumasalo sa unang init. So, meron ako dito. Meron ako dyan. Natakpan na ng aking rubber tree. And then, ang aking mga LB. Yan. So, lahat ngayon didiligan ko kasi hindi po umulan sa amin. Kaya, medyo lahat po ay tuyo ang mga soil nila. Ayan. Pasensya na po sa aking tabo na madumi. Kasi kahit anong tanggal ko po sa kanya, hindi na siya matanggal. Siguro mancha na siya. O eto, lumiit na. Kasi hindi ko siya nadiligan. At ito naman ang aking mga flash type. Pati sa baba. Yung baba niya, nadidiligan na rin. Ito yung mga madadahon ko. Yan. Isa to sa mga mabilis matuyo. Ayan, tingnan nyo siya, Tingnan nyo si California sunset ko, Diba? Pag ito, isang linggo, hindi ko na siya nadiligan. Wala na. Ang dami yan ng dry. Dito tayo sa aking ghosty. Yung ghosty ko lumalaban. Ganda ng kulay niya. Ito yung recommended para sa mga beginners. At itong aking Purple Delight. Ito ring Purple Delight. Ganda ng kulay niya. Hindi pa lumalabas si Haring Araw. Ayun yung mga babies ng aking Purple Delight.
Ala, kawawa naman ang aking Etna. So, pumayat sila dahil hindi nag-uulan dito sa amin. Yung isa lang pala. So, okay naman ito. Yan. Yung mga malalaki, pwede ko na siyang diligan kasi dry na yung iba. So, ilang araw na tong ilang araw na siyang hindi ko pa nadidiligan. Pero in fairness, ang hirap niya diligan. Ayun, doon na lang ako sa gilid. Ayan. Okay. And this one, ayusin ko lang. Hanapin ko lang yung pwede kong maano yung tabo. Ayan. Ayun, bumaba siya. Next naman, ditong side. Ayan, ayan. So, ito na lang ang aking bibigyan. Natatapon. Wala kasi yung isa kong pandilig. Na okay na yan. Igigilid ko na lang. Ayan. Okay. So, ito okay na to. Ito rin, hindi ko pa to nadidiligan. Kaya, diligan natin. Sa gilid na lang siguro. Ayan. Okay. Ikot ko lang siya ng konti. Ito rin. Ito yung isa sa malaki. Dry na kasi sila. Ito rin. Dry na rin yung kanyang soil. Dagdagan ko lang muna yung isa dito. Rainwater po yung aking dinidilig. Sa magtatanong po, lagi po akong maraming stock ng rainwater. So, dito na tayo banda. Ang cute ng aking humor ball. Lumalaban. Lumalaban siya. Ang laki na rin ng kanyang offset ng baby. Sa aking medusa. Oh, natapon ang kanyang water. Okay lang yan. Sa magtatanong kung may schedule po ang aking pagdidilig, siguro ang schedule ay Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Dito na tayo sa cactus, yellow ball. Iba ng kulay talaga ng aking water. Puro na siya. Puro na. Tagal po kasi yung stock nito. Kasi hindi naman araw-araw nagdidilig. Kaya kapag matagal na nakastock yung ating rainwater, nag-iiba. Ito po, hindi ko muna siya didiligan kasi basa pa siya. Nag-iiba po yung kulay dito. Sa aking drum na maliit. Nag-iiba po yung kulay niya kapag matagal na. So, may mga hindi ako didiligan kasi may iba. Basa pa. Pero yung dito, ayan, kailangan na siya talagang diligan kasi dry na siya. Sobrang dry. Ito yung mga cristata ko. Yung mga mellow cactus, yung matagal sila mag-dry,
Matagal mag-dry yung kanilang soil. Ang bagal nila sumipsip ng water sa soil. Bilis. Talaga. Kasi although umiinit, pero okay lang po yan. Kasi mga stable na naman sila. Hindi naman sila masusunog. Hindi pa naman masyadong masakit sa balat. Kasi morning pa lang. Ayan. So, mula dyan, paikot dito. Hanggang dito po, ayan. Katatapos ko lang po sila diligan. Even po yung nasa ilalim at yung mga nandito. Tapos na rin po. Sana nasagot ko ang iyong katanungan, Alma. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po, pa-like po ng video ka na ito, pa-share na rin po. And don't forget to subscribe. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.